shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So mag-umpisa po tayo sa Panginoon. Mayayari po tayong kasama ang Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Lord. So ngayon po tayo po ay magsitayo. Pangunahan po tayo ni Sister Jezabel sa pambungad na panalangin. Yes, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, ang sukdulang biyaya at pag-ibig mo ay mananatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes, Lord God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang wala
dulang biyaya mo. Oh, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin sa loob ng isang linggo, O God, na nandun, Panginoon, yung paggabay mo, yung pagsama mo, Father God, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya, O God, sa walang sawang pagyakap sa amin, O God, kahit na kami, Panginoon, ay makasalanan, O God. Salamat, Father God, dahil patuloy niyo po kaming minamahal, O God. Patuloy niyo po kaming tinatanggap sa araw-araw, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, Father God, patuloy, Panginoon, na linisin niyo po kami ng iyong dugong banal, O God. Patuloy, Father God, na humingi po kami ng kapatawaran, O God. Sa lahat, Father God, na aming mga nagawa, naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God. Patuloy, Father God, nalinisin niyo po kami, O God, mula ulo hanggang talapakan upang maging karapat-dapat po kami ngayon sa inyong harapan upang masamba ka po namin ng Espiritu, katotohanan, Father God. Lord, dalangin ko din po, Father God, lahat, Panginoon, na nagdadaos ng gawaing ito, O God, sa umagang ito. Patuloy, Father God, na bisitahin niyo po ang bawat simbahan, O God. Patuloy, Father, na kayo ang kumilos, Panginoon. Kayo ang maranasan ng buhay ng bawat isa, O God. Patuloy, Father, na ang kalooban mo lamang po palagi ang mangyari sa aming mga buhay, O Lord. At patuloy, Father God, na yung kayo, Panginoon, ang siyang maging sentro na aming gawain sa umagang ito, O God. Patuloy, Father, na anumang uri ng gawa ng kaaway ay winawalan po namin ng karapatan, O God, upang hindi maabala, O God, ang gawain mo, Father God. Lord, patuloy, Panginoon, na i-cover niyo po itong lugar na ito na inyong dugong banal, O God, upang maging matagumpay, O Lord, ang aming pagsamba sa inyo sa umagang ito, O God. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, lahat ng gagamitin mo, Father God, sa harapang ito, sa umagang ito, Father. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo lamang po sila ng naayon sa inyong kalooban, O God. Patuloy, Father, na kayo po, Panginoon, ang siyang aming mapapurihan sa umagang ito. Kayo lamang po, Father God, ang maitaas, O God. Itago mo lamang po kami sa inyong likuran at kayo po, Father God, ang makita, ang siyang maluwalhati sa umagang ito, Father. At dalangin ko po, Panginoon, mula MC, O God, ng closing prayer, Father. Maging, Panginoon, yung maglilid, Father God, ng worship, O Lord. Patuloy, Father, na kayo lamang po, Panginoon, ang siyang manguna, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa, O God. Sa umagang ito, maging, Father God, yung gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Father, na langisan mo ang kanyang labi at ang kalooban mo lamang po ang aming marinig sa umagang ito, Father God, at magsilbi po itong aming kalakasan at may apply po namin ito sa pang-araw-araw po namin buhay, O God. Lord, maraming salamat po, Father God, at dalangin ko po, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa sambahang ito, na hindi niyo po tinutugon ang panalangin ng buhay ng bawat isa, O Lord. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Handa na po bang mabless ang buhay ng bawat isa? Hallelujah! Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na dakila! Amen! Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay nga siya'y sapat at sapat sa ating lahat. Dakilang iyong katapatan, walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran, walang
Lord Jesus. Sa oras na ito, patuloy po nating purihin at dakilain ang wagas na pagmamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ngunit dahil sa kabutihan at pag-ibig mo, Panginoon, ito'y namamalagi sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, niyakan mo ng iyong mga anak. Oh, kami, iyong anak. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailanpaman. Lumalabis, umaapa, kaganda ang loob na sa amin nagligtas. Di
kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa mahal kita, Panginoon, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. At tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y
Sound check. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulad po ng aming inawit na hindi namin matutumbasan ang ginawa niyo pong pagmamahal sa amin. Ang langit na pinanggalingan mo ay perpektong lugar. Iniwan mo para kaming mga tao na hindi karapat-dapat ay abutin mo. Salamat po na inialay mong anak mo sa Jesus at dahil sa kanya pong grasya at habag, kami po ay naligtas sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kami po yung nagpapakumbaba. Wala po kami magagawa kundi magpakumbaba kami. Inaamin namin na kami ay kapos sa inyong panuntunan, pero sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, nakakatakbo kami, nakakatawid kami sa buhay. Salamat sa buhay po ng bawat isa sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon po sa maliliit na bata. Thank you. Nasa live stream sa iba't ibang bansa. At lahat na nakakonect sa website na ito. Tunay nga po, Ama, na ang salita mo ay salita ng pag-asa. Sabi niyo po sa awit 107 verse 20, dahil sa pahatid mong salita, sila ay nagsigaling. Lord, marami pong tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. May mga sakit, pero salamat may Diyos kami na makapangyarihan. Bumubuhay ng pangarap at nagmamahal sa lahat ng tao. Nagre-restore, nagre-revive, nagpapatawad, nagliligtas sa sino mang lumalapit po sa inyo na nagpapakumbaba. Sabi niyo po sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kayong mga lahat na napapagal, nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagpahingahin niyo po yung aming mga kaluluwa sa umagang ito. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang buhay po ng bawat isa, kapanatagan. Sa kabila po ng maingay na mundong ito, ito'y oras na kami po'y nagpapahinga sa inyo pong presensya. Sa presensya niyo may kapayapaan. Kami instrumento lamang po ninyo at thank you sa dinadagdag niyo pong buhay sa amin hininga. Nabubuhay po kami dahil sa inyong kalooban, dahil sa inyong purpose. Mga taong nakakonekta sa amin, pamilya, mga taong nakasandal sa amin, kung kami malakas, lalakas din po sila. Kaya umaasa po kami ngayong umaga, may magandang bagay kayong gagawin. Punin niyo po ang aming puso ng kapayapaan, kagalakan, na nanggagaling po sa inyo. Nakikita niyo po yung puso ng bawat isa. May mga hinaing, may mga bitbit na panalangin. Bawat isa ay kakatagpuin niyo po ngayong umaga. Maranasan namin ang kasagutan sa daing ng bawat isa. Kami lalakas, hisigla muli, pagpapatuloy sa isang misyon na ginawa niyo po sa aming buhay. Sabi niyo po sa John 3:30, kinakailangan kayo madakila, kami po ang mababa. Maraming salamat po. Samahan niyo kami, ang Holy Spirit, ang gumabay. Makabawas man lamang kami doon sa suliranin ng 8 bilyong tao sa buong mundo. Makabawas man lamang kami, kaming naririto, at lahat na nakakonekta dito upang magpagtulong-tulungan ng Body of Christ na maghatid ng pag-asa sa mga tao. Salamat sa salita ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak po sa Panginoon. Praise God. Sabihin niyo po sa inyo pong katabi, kung yan ay babae, sabihin niyo po na lalo kang gumaganda. Kung yan naman ay lalaki, sabihin mo lalo kang gumagwapo. Yan. Praise God. So,
Good day po sa atin lahat, maging dyan po sa nasa live stream. At ang sabi po sa awit 107 verse 20, dahil sa pahatid kong salita, sila'y nagsigaling. Ano ho? Holistic po yan. Physical, spiritual, mental, emotional, social, pati po pinansyal. Kaya pong pagalingin niya ni Lord. Ay, ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Omnipotent. 3 O, omnipotent. Omnipresent, nasa lahat tanda ko. Omniscient, marunong sa lahat. Siya nakakaalam ng magandang plano sa ating buhay. Jeremiah 29 verse 11. Mga planong hindi natin ikasasama. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo ikasasama. Kundi sa ikabubuti, para dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. So, purihin po ang Panginoon at pagpapalain tayo ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pag-share narito po sa Pilipinas na sa ibang bansa. Dahil nakakabawas po tayo ng suliranin ng 8 billion tao sa buong mundo. Makabawas man lang tayo. Yung mga nakakonect sa website na ito at kumukonect, kabawasan po yun sa problema na pasanin po ng daigdig. Amen? At tayo po yung solusyon. At ang pagmamahal po ng Diyos ay nagre-restore, nagre-revive. Tandaan niyo po yan. Yung binanggit ko po noong nakaraan, yung kasalukuyan, yung nakaraan, kasalukuyan, yung hinaharap, tinapos na po yan ay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Napakaganda po yung inawit natin, di ba? Actually, doon sa inawit natin, tapos po yung mensahe. Palakpakan po natin ang Diyos sa worship team, di ba? Sabi po doon sa awitin, hindi man tayo karapat-dapat. Ano ho? Hindi po tayo perfect, pero minarapat tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya. Even po ako, I'm not perfect, but I try my best. Kasi alam ko na wala pa tayo tumatakbo pa. Pero tayo ihahatid ng Diyos sa finish line. Kasi siya po yung nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Sabi mo sa iyong katabi, tatapusin niya yan. So, ang topic po natin ngayong umaga, ang sabi dito ay response to God's love. Ano ho? Kasi buwan pa kayo ng February. Kasi, paikot-ikutin mo man yung mensahe, ang buong Biblia, pinaka-the best pa rin dyan, yung pinakamahalaga pa rin ay yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Tayo po'y bunga ng pagmamahal ng Diyos. Tuusin niyo po ang Panginoon Hesus, nasa perpektong lugar. Nasa perpektong lugar siya. Wala na siyang problema doon eh. Siya po ay wala naman doon sakit. Wala naman doon, puro kapayapaan doon. Pero bakit kailangan niya manaog dito sa lupa? Kailangan na puntahan tayo. Sacrificial. Kasi, grabe, pupuntahan niya, uusigin siya. Ang pupuntahan niya ay lipustain siya. Alam niya yon. Ang pupuntahan niya, ipapako siya sa krus. Alam niya yun eh. Pero bakit niya ginawa yon? Sabi mo siyang katabi, dahil mahal ka ng Diyos. Kaya magandang tanong eh. Alam niyo po, magandang tanong. Bakit mahal kita? Di ba? Diyan po papasok yung message natin eh. Kasi po, ang pagmamahal ng Diyos, sacrificial, personal, at absolute. Ibig sabihin, ang conditional, hindi naghihintay ng kapalit. Ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo ay iligtas, mahalin, at makalakad sa kanyang kalooban. Ngayon, ang title natin ay Response to God's Love. Ano ba ang sa Tagalog yan? Ano naman ang ating tugon
sa ginawang pagmamahal sa atin ng Diyos, ano bang isusukli natin? Ano bang ibabalik natin? Hello? Yan yung tatalakayin natin. Response to God's love. Sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 19 to 21. 3 verse to, pero dito natin kukunin yung 3 puntos. No. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungalin. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Verse 21, ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Alam niyo po, ang sumulat nito, bigyan ko kayo ng background. Ito po ay si John the Beloved. Hindi po ito si Juan Bautista. May Juan din sa Biblia, Juan Bautista. Yun yung nagbautismo kay Jesus. Itong si Juan ito, na kung tawagin ay Juan the Beloved, ito po ay kapatid ni Santiago. Mababasa niyo po yan sa Lucas 5:10. At ito po yung laging kasakasama ng Panginoon Jesus. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. At isa po sa katangian ni Juan, ito si John the Beloved, lagi po itong nakahilig sa dibdib ng Panginoon Jesus. Malambing. Sabihin mo sa katabi, malambing. Kaya nga siya tinaguri ang John the Beloved. Ano po? At ito lamang po sa mga alagad, si Juan the Beloved ang namatay sa katandaan. Kasi halos po ng mga alagad ay pinatay po yan. Dahil doon sa response nila sa pagmamahal nila sa Diyos, ibinigay nila yung kanilang buhay. Ang dahilan, nakita nilang nabuhay na muli sa Jesus. Kaya walang pag-aalinlangan na totoong Diyos ito. Alam niyo po ba ikinamatay ni Pedro? Magbigay tayo ng halimbawa. Yung mga nag-response na alagad sa pagmamahal ng Diyos, si Pedro po ay ipinako sa krus, patiwarik. Sa hugis X na krus, sa Roma. Ano po? Yun ay kinimatay ni Pedro. Pareha sila ng Panginoon Jesus. Siya naman patiwarik. Dahil sa pagmamahal niya at pagsunod. Kung hindi sumunod ang mga alagad, wala po yung Kristyanismo. Wala tayo. Si Mateo, alam niyo po, ito si Mateo, namatay naman ito sa pamamagitan ng espada. Inispada po siya. Namatay siya sa Ethiopia. At ito naman po si Bartolome, ay namatay sa pagpalo ng latigo. Grabe na ho. Tayo, salita lang nasasaktan na tayo Ito, inispada, nilatigo. Amen? Pero, hindi nila pinanghinayangan ang buhay nila dahil sa response nila sa pagmamahal sa Diyos. Si Andres ay ipinako din sa hugis X na cross sa Greece. Amen? Si Tomas naman ay sinaksak ng sibat sa India. At si Pablo, pinugutan naman ng ulo sa Roma. Pero makikita natin na ilan lang ito. Ang hindi lamang po pinatay sa mga alagad ay si Juan the Beloved. Namatay po siya sa katandaan sa Turkey. Ano po? So, yan po yung response nila. Kaya ito po si John the Beloved, ito po yung sumulat po ng tungkol sa pag-ibig. Pag binasa niyo po yung 1 John chapter 3, 1 John chapter 4, tinatalakay niya dyan ay tungkol sa pag-ibig. Kasi naranasan niya ito. Hello. So, sabi dito sa question, sabi dito, why we need to respond to God's love? Bakit ba kailangan na tumugon tayo? Bakit kailangan bang suklian natin, gantihan natin yung ginawang pagmamahal sa atin ng Diyos? Number 1,
God impart His love. Siyempre, sabi doon sa verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibig sabihin na ipinasa sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, naging anak niya tayo. Natuto tayo manalangin, mag-aaral ng kanyang salita. Day by day, hindi naman instant, natuto tayo magmahal sa ating kapwa. Nagkaroon tayo ng compassion. Bakit? Naipasa Ipinasa ng Diyos yung kung ano siya. Tinamaan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo siya ang katabi, tinamaan ka ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Kasi po, sa totoo, yung bunga ng impartation ng pagmamahal ng Diyos sa atin una, natuto tayong magmahal sa kapwa dahil tayo muna ang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Hindi po natin kayang magmahal kung hindi natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Maniwala po kayo. Pangalawa po, nakalagay po yan dyan, natuto tayong magpatawad dahil naranasan din natin ang pagpapatawad ng Diyos. Mahirap pong magpatawad. Kaya ang isang tao, hirap pong magpatawad kasi baka hindi pa niya naranasan yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero by grace, naranasan nating magpatawad dahil pinatawad din tayo ng Diyos. At pangatlo, natuto tayong tumulong dahil sa karanasan din nating tinulungan tayo. Nagkaroon naman ng kabuluhan ng buhay natin nung magkaroon tayo ng personal na relasyon kay Kristo. At napakahirap po na magkaroon ng kapahingahan ng ang isang kaluluwa ng isang tao kung wala siyang relasyon kay Kristo. Kaya ang pagmamahal po ng Diyos ay ito po'y pinagpapahinga tayo. Yung mga pusong pagal, nalulungkot, nalulumbay. Kasi pag kagaya kanina, sumamba tayo, di ba? Nare-repress. Kasi yun po yung nais po ng Diyos. Kaya sabi ni Haring David ay, isang bagay lang yung aking mithiin. Yung maranasan palagi yung presensya mo. Tingnan po, dito po sa 1 Corinthians 13:13, yan. Bakit sinabi ito ni Pablo? Bakit sinabi ni Paul na, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Bakit minention niya ito? Naitanong niyo po ba pag binabasa niyo ito? Bakit na-mention niya yung tatlong ito? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Bakit nauna yung pananampalataya? Siyempre, kaya nauna po yung pananampalataya. Ang sabi sa Ephesians 2:8-9, dahil sa biyaya, yung grasya, yung inawit natin kanina, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Yun ang simula. Nagkaroon tayo ng kaligtasan nung manampalataya tayo kay Jesus. Yung pangalawa, pag-asa. Bakit po binanggit ni Paul yung pag-asa? Kasi po, ang pag-asa natin, hindi lang dito sa mundong ito. Kasi temporal to Mawawala po ito. Yung tinutukoy pong pag-asa ni Paul, ito po yung, sabi sa John 3:36, ang sino man sumampalataya kay Jesus, may buhay na wala hanggan. Kasi ang buhay natin, hindi pa bata, patanda. Kung dito lang tayo aasa sa mundong ito, tayo ng pinakakawawa. Pero meron tayong inaasahan sa hinaharap. Ang sabi po doon sa 1 Pedro, chapter 1, verse 3-4, ang sabi doon ay, pasalamatan natin ang Diyos amang nasa langit. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, binigyan tayo ng pag-asa. Sabi po doon sa 1 John 1:4, makakamit natin ang kayamanang di masisira, walang kapintasan,
na inihanda ng Diyos noong pamanguna. Basahin niyo po yon. 1 Peter 1:3-4. Kaya ito'y dinidinan ni Paul eh. Kailangan sa mga mananampalataya ay manatili yung pananampalataya dahil naligtas tayo dahil sa faith. At pag-asa. Kasi mamatay man tayo sa mundong ito, may buhay tayong walang hanggan sa hinaharap. Pero yung pangatlo, sabi doon ay pag-ibig, pinakadakila sa lahat. Alam naman natin, yung tatlong klase ng pag-ibig, di ba? Sa Greek word. Yung eros love, laman lang yan. Sa opposite sex lang yan. Panlupa lang yan. Lilipas yan kasi tatanda tayo eh. Darating yung araw, magiging kulubot ang katawan natin. Amen? Panlupa lang po yan. Hindi po masama yan kasi nasa process yung buhay natin eh. Lilipas yan. Sabi mo sa katabi, lilipas yan. Yung Pileo, love, ito yung kadugo natin. Yung may magulang tayo, may mga kapatid tayo, family ito eh, sa lupa. Pero yan, panlupa laang. Mamamatay tayo eh. Yung inay ko po, wala na. Tatay ko, wala na. Mga biyanan ko, si Tatang Narsing, Indang Guring, wala na. Pero nasa langit na silang lahat. Di ba? Hello? Hindi po masama yun. Kasi proseso yan. Yung eros love, yung Pileo love. Pero ano ba ang pag-ibig ang magdadala sa atin sa langit? Ito po yung agape. Sabi mo siyang katabi, agape. Ito yung binanggit ko kanina, unconditional ito. Sabi sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inihalay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya magliligtas sa tao, agape love. Personal na relasyon sa Diyos. Ito po yung forever. Sabi ng iba, ikaw na yung forever ko. Hindi po. Ang totoong forever, relasyon natin kay Kristo. Kasi yun yung divine love. Tatlong klase ng pag-ibig, dapat naintindihan natin yan. Naituro ko na yan dito, pero kailangan mapaalala. Doon tayo sa pinakamataas sa uri ng pag-ibig, relasyon kay Kristo. Kasi, kwan po yun, eternal po yun, walang hanggan yun. Walang katapusan yun. Yung eros, Pileo, hanggang lupa lang yan eh. Pero yung agape love, hanggang buhay na walang hanggan yun. At sa langit, wala na po doong sakit, wala na doong pag-uusig, wala na doong kahirapan. Wala tayong gagawin doon kundi magpuri, magpasalamat. Kaya alam niyo po yung mga mahal natin sa buhay na kinuha na ng Diyos. Masaya na sila. Amen? Tayo nakikibaka pa. Sabi mo sa katabi, ikaw nga nakikibaka ka pa. Amen. Pero laban lang. Kasi gusto ng Diyos, lahat tayo ay pumasok sa kanyang kaharian. Amen? So, yun po yung ibig sabihin ni Paul doon. Kaya, habang tayo po ay nasa lupa, ipadama po natin ang pagmamahal sa kapwa. Number 2, tingnan nyo po dito sa yung verse 20. Sabi po rito, God revealed His love when we love our brethren. Ano po? Ibig sabihin, sa Tagalog po yan ay nahahayag ang pagmamahal ng Diyos sa atin kung minamahal din natin ang ating mga kapatid. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Yan po yung purpose ng Diyos sa atin. Hindi po tayo perfect. Ano ho? May kahinaan tayo. Pagka tinignan nyo yung kahinaan ng bawat isa, mamamatay po yung pagmamahal. Pero kung ang nakikita natin ay yung ginawa ni Kristo sa atin, tayo nga, hindi karapat-dapat ako. Diba? Ako na lang, pagka naalala ko yung dati kong buhay, naiyak na lang po ako. Kasi bakit ang ganda ng inawit natin kanina, di ba? Prakpakan po natin ang Diyos. Ano? Hindi man po talaga tayo karapat-dapat eh. Pero bakit inayos tayo ng Lord? Lahat tayo, wasak eh, di ba? Pero ang Diyos nagbubuo, nag-aayos, nagre-restore. Ang church po ay parang hospital yan. Lahat ng pumupunta rito may sakit. At ang Diyos naman, papagalingin niya tayo.
Kasi sabi niya nga doon sa awit 107 verse 20, dahil sa pahatid kong salita, sila ay nagsigaling. Hindi lamang physical yun, spiritual. Holistic po yun, mental, emotional. Hello? Kaya di ba sabi po ni John na tinaguri ang laging nakahilig sa dibdib ng Panginoon Hesus, si John the Beloved. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungalin. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen? Ang buhay, simple lang. Ang nabubuhay ng simple, totoo, mapayapa po yan. Hindi naman tayo pinaghahanapan ng Diyos na gayahin natin yung iba. Yung maging tapat laan tayo sa Kanya. Ipakita natin kung ano talaga tayo. Maintindihan na yan ng mga tao. Amen? Amen? At hindi lang sa pera. Ang pag-ibig, hindi lang nasusukat sa pera. Ay, papasok na naman tayo sa language of love, di ba? Amen? Di ba? Ang language of love, may acts of service. May word of affirmation, may quality time, may physical touch, at may receiving gifts kung meron ka. Pero hindi naman kung wala, bakit ka magbibigay? Hello? Mahalaga, nadadama po ng bawat isa na mahal tayo ng Diyos at mahal din natin yung mga kapatid. Amen? Nahahayag ang pagmamahal ng Diyos kung minamahal natin ng ating mga kapatid. Example po rito, Panginoon Hesus. Alam niyo po, ang Panginoon Hesus, nung siya po'y nasa lupa, ay ipinadama po niya yung habag at pagmamahal niya. Siya po yung magandang halimbawa. Kasi personal Personal na nanaog siya dito sa lupa. Alam niyo po, ang pag-ibig po ng Panginoon Hesus, siyempre, sinabi ko kanina, nakakapagpagaling. Pangalawa po, nagbibigay ng kapahingahan. Ito po, pangatlo, bibigyan ko po ito ng pansin. Bumubuhay siya ng pangarap. Sabi mo sa katabi, bumubuhay ng pangarap. Baka namatay na yung pangarap mo, bubuhayin ng Diyos yan. Amen? Dito po yung may na-encounter si Jesus. Di sa Marcos 36, na-encounter niya si Jairo. Sabi po doon sa Marcos 5:36, ngunit ang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Grabe, ang salita ng Panginoon Jesus ay pag-asa. Ang narinig mo ba sa kapatid mo, pag-asa ba? Hello? Amen? Tingnan po, sabi po ng Panginoon Jesus, ngunit ang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa, manampalataya ka lang. Ano ba ang konteksto po nito? Ang konteksto po nito, namatayan ng pangarap si Jairo. Namatayan siya ng anak. 12 years old na babae. Marahil ito pong anak niyang ito ay pinag-aral niya, pinalaki niya. Ay 12 taon, di ba? First year high school to. Amen? Sinubaybayan niya ito at may magandang pangarap siya paglaki ng batang ito. Si Jairo ay namatay. Namatayan siya ng pangarap. Masakit po yun, di ba? Nakaka-relate tayo doon sa mga namatayan ng anak. Pero grabe ito, 12 years old. Ano pong ginawa ni Jesus? Siyempre, ang pagmamahal ng Panginoon Jesus ay bumubuhay po ng pangarap. Pinuntahan niya sa bahay. Pinag-pray po yung bata na buhay. Binuhay ng Panginoon Jesus yung pangarap. Namatay na pangarap ni Jairo, binuhay. Nasa kama yun. Sabi mo siyang katabi, nasa kama yun. Ito naman, nasa kabaong na. Nung si Jesus, pag binasa niyo po yung Lucas chapter 7, verse 11 to 17, kasama niya mga alagad, may nasalubong silang libing. Ang daming tao. Kasi nung panahon po noon ng Panginoon Hesus, pagka naglilibing, usong-usong lang. Dala-dala po nila yung kabaong. At ito po ay babaeng balo. At siya may kaisa-isang anak na lalaki. Sobrang dalamhati ng nanay na ito. Kaisa-isang anak. Kaisa-isang anak na lalaki namatay pa. Kaya
nahabag si Jesus kasi nakita niya yung nanay ay sobrang lungkot, sobrang pighati, nananangis. Ang ginawa ni Jesus, nilapitan yung kabaong. Pinag-pray niya. So nabuhay yung anak. Wala pong edad na nakalagay. Pero siguro pinalaki niya ng maayos. Itinaguyod niya. Tapos may plano pa siya maganda. Baka plano pa niya pag-aralin yon. Namatay. Pinag-pray ni Jesus na buhay. Nabuhay ang pangarap nung nanay na balo. Yung una, nasa kama, binuhay. Pangalawa, nasa kabaong, binuhay din. Meron bang mahirap na bagay sa Panginoon Jesus? Ito, grabe naman to. Nasa libingan na ito. Yung pangatlo. Di ba, kaibigan po ni Jesus si Marta, kaibigan niya si Maria. Magkakaibigan sila eh. At siyempre, si Lazaro. Actually, si Lazaro ito eh. Ngayon si Lazaro, siya ay nagkasakit. At kalaunan namatay. At nakalibing na 4 na araw. Nung dumating si Jesus, 4 na araw na nakalibing. Nakita niya si Maria talagang umiiyak. Nabagabag ang puso ni Jesus. Kasi kaibigan din ni Jesus eh. Kaya sabi niya, Lazaro, bumangon ka. Lumabas ka dyan sa libingan. Di ba nabuhay si Lazaro? So, bagaman ito'y literal, ang ipinapakita rito, tingnan po, may nasa kama, may nasa kabaong, may nasa libingan na. Binuhay lahat ni Jesus. Lahat yun namatayan ng pangarap. Marahil yung magkakapatid, may pangarap na maganda. Pero muling na-restore. Ano ba mensahe dito? Lahat ng natigil na pangarap natin, lahat ng nahintong pangarap natin, bubuhayin uli yan ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay salita po ng pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ano ho? Ngayon, tayo po'y naririto. Ano ho? Siyempre, maganda yung mensahe. Pagmamahal. Madadampian tayo ng kaluwalhatian. Maranasan natin yung compassion ng Diyos. Paglabas natin dito, ano naman po ang ating response? Hello? Mag-iisang buwan na pinapangaral natin ng pag-ibig. Sabi ni John, kailangan daw ay inihahayag. Amen? Hindi lamang po puso. Kasama din ang bisig. Sabihin mo sa ang katabi, kasama din ang bisig. Kasi di ba karaniwan sa tao, occasionally love, pagka Mother's Day lang, pagka Father's Day lang, pag Heart's Day lang, pagka Pasko lang. Pero ano, yung si John, the beloved, ito kasi sinulat niya sa mga may relasyon na kay Kristo. Sa mga tumanggap na kay Jesus. Hindi po ito para doon sa mga wala pa relasyon kay Kristo. Ito ay sa mga may kaugnayan na kay Kristo. Yung konteksto na ating pinag-aaralan. Kaya china-challenge ko po kayo, ano ho? Sa itong linggong ito, bakit hindi po tayo humanap ng matutulungan tao? Hello? Kahit sa maliit na bagay. Yung bang ma-i-apply natin yung pinag-aralan natin ngayon. Siguro sobrang saya noon. Amen? Kasi po ang lingwahe po ng pag-ibig ay naipapakita natin siya na hindi nakikita. Hello? At ang lingwahe po ng pag-ibig ay narinig po ito ng mga bingi. At nakikita po ng mga bulag. Hello? Ang sabi po sa Mateo 25, verse 31 to 40, sabi ng Panginoon Jesus, ako'y nagutom, inyong pinakain. Ako'y nauhaw, inyong pinainom. Ako'y walang maisuot, inyong pinaramtan. Ako'y naging dayuhan, inyong pinatuloy. Ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo. Ako'y inyong pinantahan. Panginoon, kailan po namin kayo nakita?
na nagkasakit na amin dinalaw, naging dayuhan namin pinatuloy, nagutom na amin pinakain, nauhaw na amin pinainom, walang maisuot na amin pinaramtan. Una bilanggo na amin pinuntahan, ang ginawa niyo sa pinakahamak na alagad kong ito, sa akin niyo ginawa. Di ba sabi po, tayo po yun nasa kanan. Sabi mo siyang katabi, tayo mga nasa kanan. Yung mga tumanggap kay Kristo. Kasi ang paghahari ng Diyos, para daw po itong tupa at kambing. Di ba, ihiwalay po tayo po yun, yung body of Christ. Yung po yung tupa, ilalagay sa kanan. At yung kambing naman ay yung ayaw nilang maniwala sa salita ng pag-asa, sa mensahe ng Diyos. Di ba sa araw po ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, ganun. Pagbubukurin. At sasabihin po doon sa mga tupa, hali kayo, pumasok na kayo sa inihanda noong pamanguna sa inyo. Makihati kayo sa aking kagalakan. Sabihin mo siyang katabi, ikaw yun. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. So, i-challenge po natin, kahit sa maliliit na bagay, na pwede natin, hindi lang sa larangan ng pera. Hindi naman lahat may pera Yung halimbawa, quality time, yung meron kang, yung may kakayanan ka naman. Bakit i-apply natin? Hello? Nandiyan ang Holy Spirit, i-guide po tayo. Grabe. Kasi, yan ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Panghuli. Ano po yung una? Tayo nagmamahal dahil tayo una nakatanggap. Pangalawa, ini-apply naman natin. Kasi ganun yung Diyos. Kapag ini-apply na natin. Panghuli, bakit ba nagre-respond tayo sa pagmamahal sa Diyos? God's command us to love. Sabi po doon sa verse 21, huling verse, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ibig sabihin po nito, ito po isang utos. Sabihin mo siyang katabi, isang utos. Bukas po ay pupunta kami ni Ma'am na imbitahan po kami sa couples night. Mga mag-asawa po yon. Doon kay na Pastora Ruby. Tinanong po ako ni Pastora Ruby, Pastor, ano ba ang title mo? Ay, siyempre, mag-asawa yon. Sabi ko sa kanya, Pastora, ang title ko ay yung tanong na, bakit mahal kita? Tagalog na Tagalog po. Hello? Bakit mahal kita? Kasi yung salitang, marami po nagtagumpay na tao dahil sa salitang why. Sabihin mo sa mga katabi, dahil doon sa salitang why. Bakit mo ba ginagawa ang bagay na ito? Amen? Bakit mo ba gagawin ito? Hello? Kaya bukas po ng gabi, magkakasal po uli ako doon. Amen? Yun po sinasabi sa akin ng Banal na Espiritu na patatagin mo ang mga mag-asawa, palaksin mo sila. Kasi maganda ang purpose ng Diyos sa mag-asawa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, naman po yan? Isang pribilehiyo na maihayag natin yung mensahe doon dahil pag-ibig. Kasi po, ang pagmamahal po ay nagpapagaling. Amen? Bumubuhay ng pangarap. Hello? Kaya, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Last verse na bibigasin ko po. Sabi dito, sa 1 John 3:16. Sabi po rito sa 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Amen? Alam niyo po, mayroong isang nanay na lumapit sa general. At nagmamakaawa na patawarin ang kanyang anak na nasangkot sa isang krimen at napatunayang nagkasala. At ang sentensya po ay papatayin siya sa pamamagitan ng
firing squad. Papatayin sa pamamagitan ng firing squad sa plaza ng kanilang bayan. Sabi po ng ina sa general, parang awa nyo na. Kahabagan po ninyo ang aking anak. At patawarin niyo po siya. Sabi po ng general sa kanya, ang anak mo ay gumawa ng krimen at nagkasala sa batas at kailangan siya'y mamatay. Bukas ng umaga sa plaza, sa unang sikat ng araw at pagtunog ng kampana, mamamatay ang iyong anak sa pamamagitan ng firing squad. Wala pong nagawa ang ina. Luhaan siya at iniwan niya ang general. Kinaumagahan, pumila na ang mga sundalo at nakaumang na ang mga baril. At yung batang lalaki ay tinakluban na ang ulo at itinalikod sa kanila. Nakatayo ang general sa may tabi at hinihintay ang pagtunog ng kampana upang iputok ang mga sandata at mamatay ang kriminal. Iniintay nilang sumikat ang araw dahil sa pagsikat ng araw ay tutunog ang kampana. Subalit sa kanilang pagtataka, mataas na ang sikat ng araw ay hindi pa rin tumutunog ang kampana. Marami ng tao sa plaza, gising na ang buong bayan, pero hindi pa rin tumutunog ang kampana. Nabahala ang general at nagpadala ng sundalo doon sa simbahan upang tingnan ang kampanaryo kung bakit hindi tumutunog ang kampana. Laking gulat ng sundalo dahil buong lakas niyang hinihila ang lubid at hindi tumutunog ang kampana. Dumating ang general at sinabi, ano nangyayari? Mahal na general, buong lakas kong hinila ang lubid, ngunit hindi tumutunog ang kampana. Sabi po ng general, umakyat ka sa kampanaryo sa tore, tingnan mo kung bakit ayaw tumunog ang kampana. Pag-akyat ng sundalo sa tore ng kampana, napansin ng general, ang tali ng kampana ay may umaagos na dugo. Pagdating nila sa itaas ng simboryo, nakita nila ang ina na sinasalo ng kanyang mga kamay ang bawat paghampos ng bolang bakal upang hindi tumunog ang kampana, upang mapatawad ang kanyang anak, upang huwag barilin sa plaza. Handa niyang ibigay ang dalawa niyang kamay. Madurog man o magdugo, huwag lamang tumunog ang kampana. Sabi ng general doon sa ina, bumaba ka dyan. Dahil sa sakripisyong ginawa mo, pinapatawad ko na ang iyong anak. Ano ba ang mensahe dito? Yung nanay, kahit magkadurog-durog yung kamay, maduguan. Alang-alang sa buhay po ng anak niya na mailigtas. Ang Panginoon Jesus, tandaan niyo po, hindi lang ang kamay ang nagdugo sa Panginoon Jesus. Pati po paa. Halos mawasak po yung paa ng Panginoon Jesus. Yung ulo ng Panginoon Jesus, kinoronahan ng tinik. Pumapawis ng dugo. At yung puso ng Panginoon Jesus ay nawasak. Dahil mahal na mahal niya po tayo. Doon ang Panginoon Jesus nalagutan ng hininga. Nung sinaksak yung kanyang puso, nawasak dahil sa pagmamahal niya po sa sangkatauhan. Ganyan po yung ginawang pagmamahal ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Padama po natin yung pagmamahal po sa Diyos ngayon pong umaga. Mag-response tayo sa pagmamahal sa Diyos. Muli nating awitin yung mahal kita, Panginoon. Hurabas, sikaraba, karabas, sikaraba, karaba. Lord,
hindi po namin matumbasan ang pagmamahal niyo po sa amin. Inialay niyo po ang anak mong sa Jesus. Nawasak ang kanyang puso para kami ay mapatawad, maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang kamay ang nagdugo sa kanya. Hindi lang ang paa, hindi lang ang ulo. Ang buong katawan niya ay naligo ng dugo. Tulad po ng ina na hindi siya papayag na ang anak niya ay mamatay. Hindi siya papayag na mamatayan siya ng pangarap. Lord, salamat binubuhay niyo po yung pangarap ng bawat isa. Dahil maganda po ang plano niyo po sa aming buhay. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay. Hawak mo sa iyo kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Awitin po natin. Suko natin ang buhay natin. Grabe po ang ginawa sa atin ng Panginoon Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay. Sige po, awitan niyo. Ipadaman niyo po yung damdamin niyo sa Diyos. Ipadaman niyo. Mag-response po kayo sa pagmamahal ng Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Binubuhay ng Diyos yung pangarap mo. Ang kabutihan ng Diyos. Sa kanyang pahatid na salita, gumagaling po tayo. Gumagaling tayo physical. Gumagaling tayo spiritual. Gumagaling tayo emotional, mental. O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Tapat po ang ating Diyos. Nire-restore ka, nire-revive ka, may pag-asa ka. Ang sabi sa mga ngaral 9:4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Awitin ko ang kabutihan. Gawin natin ito panalangin. Yes. Grabe ang katapatan ng Diyos sa buhay ng tao. Lord, thank you po. Habang kami po, Ama, ay nananalangin, may lumalakas. Habang kami po ay nananalangin, may nagkakaroon po ng pag-asa. Habang kami po ay nananalangin, may tumitibay, may tumatatag. Ang kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay. Sige po. Kung man ay estudyante, matutupad ang pangarap mo. Ikaw man ay ama at ina, mangyayari ang pangarap mo sa iyong mga anak. Ikaw man ay nagtatrabaho, OFW, yung sakripisyo mo, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Lahat ng pagtatanim mo, lahat ng pagluha mo, nakikita ng Diyos yan.
Yes, oh God. Yes, Lord. Lord, palain niyo po ang mga anak mo. Lahat na nakakonect sa website na ito, i-bless niyo. Salamat po sa inyong salita. Nagpapalakas. Yes. Kan may di magbabago. Yes, oh God. Lahat para sa'yo. Dan may... Yes, oh God. Yes. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong katapatan sa aming buhay. Pakailanman hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ay tapat sa Yes, hallelujah. Bless niyo po, Ama, ang bawat pamilyang Pilipino. I-bless niyo po ang mga magulang. I-bless niyo pa ang mga single parent, O Diyos. I-bless niyo po ang kanilang mga anak, O Diyos. Ang pamilya ay regalo niyo sa buhay po ng bawat isa. Kabutihan ng Diyos. Yes, oh God. Salamat po, Ama, ngayong umaga. Tunay nga na ang pagmamahal nyo ay bumubuhay ng pangarap. Naghahatid po ng pag-asa. O Diyos, kagaya po ng ginawa ng aming Panginoon Hesus sa aming buhay. Nagkaroon ng kabuluhan ng aming buhay. Na-restore kami, naligtas kami. Nagkaroon ng direction po ang aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad, pagliligtas po sa aming buhay. Salamat din po, tulad po na nangyari po doon kay Jairo, doon sa anak ng babaeng balo, at doon po kay Lazaro. Binuhay nyo ang mga pangarap ng tao. Thank you po sa lahat na nakakonekta rito, Ama, Ina, Dalagat, Binata, mga OFW, bless nyo sila. Dalangin ko po, magpatuloy po sila sa panawagan nila sa inyong harapan, O Diyos. Lord, thank you po, i-bless nyo po sila. Sino man po mga may suliranin sa oras na ito, marami po may sakit ngayon. Lord, alam namin, hindi lang kayo bumubuhay ng pangarap, nagpapagaling po kayo. O Diyos, dahil po sa natamong latay at sugat ng Panginoon Hesus, sa 39 na latigo, kami po ay nagsigaling, sabi po na inyong salita. Kaya dinadalangin namin sa bawat angkan at pamilya po ng bawat sa narito man sa Pilipinas at nasa ibang bansa, sa lahat po na nakakonect sa website na ito, sa lahat po ng mga anak nilang may sipon, ubo, lagnat, o ano man mga trangkaso, hindi namin alam kung virus ito o dala ito ng panahon. Pero I declare, mis makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan. I declare, hinihipo nyo po lahat ng katawang may sakit. Ang katawan po namin, templo nyo. Yung mga anak nila, apo, even po yung mga nasa ospital. Lahat ng mga taong konektado sa amin may sakit, touch them. By the stripe of Jesus, they were healed, be healed. Ano man sakit ito? Ito may sa puso, sa bato, diabetes, cancer. Ito man po ay pagkahilo, pagkalula, COVID man ito, PCOS man ito, o ano man mga sakit na nakikita sa myoma, o rabas, sikaraba, mis makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus. Ito man po ay tuberculosis. Lord, right now, kayong lahat na sumasampalataya sa Panginoon Jesus, pinapagaling kayo. Hinihipo ang katawan nyo ngayong umaga, from head to foot, dahil ang katawan nyo ay templo ng Diyos. Aming Ama, maraming salamat po. Kayo po ang nagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus, pinapalakas nyo sila, pinasisiglan nyo sila. Ang pangarap nila ay nabuhay. Mabubuhay sila ng matagal. Lalakas sila.
Marami pang tao makikinabang sa kanila. Marami pang tao magiging pagpapala sa kanila, magiging pagpapala sila sa maraming tao, sa kanilang pamilya, kaibigan, kamag-anak. Lord, ikaw kwento po nila kayo na kayo Diyos na nagpapagaling, makapangyarihan. Ang Jesus na naog dito sa lupa, o Diyos, na muling nabuhay at ngayon nasa kalangitan, siya po ang aming itataas. Salamat po sa kagalingan. Lord, dalangin ko po yung mga humihiling po ng direction, instruction, revelation. Sapat po ang inyong salita dahil ang salita mo ay may hatid na kagalingan. Salamat po, tatalas ang pandinig ng bawat isa. Marinig po ng bawat siya ang tinig nyo sa pamamagitan po ng pananalangin at pagbabasa po ng inyong salita. Lord, gawin nyo po mapanalanginin ang bawat isa. Magkaroon sila ng lugar na secret place na kung saan may tagpuan po kayo at sila. Hindi ko po alam saan man sila nakatira, taga-ibang bansa man sila nasa tahanan. Bibigyan po kayo nila ng quality time dahil alam po namin, iba ang babad sa inyo. Iba po ang isang Kristiyanong nagbababad sa inyo. Grabe. Ang himala ay dumadaloy sa isang Kristiyanong nagbababad sa inyong presensya, sa inyong salita. O Diyos, salamat po Diyos, yung anointing, i-bless nyo. I declare, yung mga anak nila at po nag-aaral, magtatapos po sila ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. At madidiscover nila ang kanilang mga spiritual na kaloob. Yung mga magulang na naririto, ama at ina, maging yung mga nasa ibang bansa, yung kanilang sakripisyong ginagawa sa kanilang mga anak, yung pagpupuyat, yung pagluha, yung lahat ng trabaho ay pinasok na nila para maitaguyod ang pamilya nila. Hindi po mawawalan to ng kabuluhan. Ang sabi niyo po sa Galatia 6:9-10, huwag kaming mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, aanihin po ng bawat isa ito. Lord, salamat po. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa, may experience ito. At ngayon, ang mahalaga, narinig po namin ang inyong tinig na nagko-comfort sa amin. Salamat po sa kapahingahan ng kaluluwa ng bawat isa. I-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Ito man po yung mga saka, mga trabaho sa gobyerno, private sector, mga poultry man to ng manok, itik, trabaho sa ibang bansa, o anumang business to, pagpalain nyo. Wala pong magugutom. Ibe-bless nyo ito. Magpapadala po kayo sa kanila ng mga tamang tao, customer, destiny helper, na magiging bahagi ng kanilang tagumpay, o Diyos. Yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, granted po ito. Dahil kayo po ang kanilang paparangalan. Magiging instrumento sila ng pagpapala sa kanilang pamilya. The anointing of Joseph, dadali po sa kanilang buhay. Kagaya ni Jose, na ng ibang bansa, naging pagpapala sa Egypt, naging pagpapala sa kanyang pamilya, naging pagpapala sa maraming tao. O Diyos, Lord, bless niyo ang bawat isa. Thank you po sa mga church, hindi lamang dito, lahat ng church sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat sa mga kaluluwang naligtas. Salamat sa mga kaluluwang lumakas. Salamat sa mga kaluluwang gumaling. I-bless niyo po ang body of Christ. Tulad po ng panalangin ng Panginoon Jesus, iligtas niyo po palagi sila. Mangyari po ang inyong kalooban. At challenge po sa amin sa week na ito, makagawa kami ng mabuti, tulong sa aming kapwa. Dahil kayo'y nagutom, aming pinakain. Nauhaw na aming pinainom. Nagkasakit na aming dinalaw. Nabilanggo na aming pinuntahan. Naging dayuhan na aming pinatuloy. Walang maisuot na aming pinaramtan. Lord, i-lead po ng Holy Spirit ang buhay po ng bawat isa. Thank you po. I declare, masayang-masaya po ang bawat isa. At yung personal intimacy nila, alagaan nila. Aalagaan po nila ang puso ng bawat isa. Aalagaan po ng bawat isang relationship sa inyo. O Diyos, miss kauuhawan nila ang kausapin kayo. Miss kauuhawan nila ang inyong presensya. Kaysa anumang bagay pa sa mundong ito, magiging priority kayo. Dagdag na lang po, Ama, yung mga additional na bonus na lang po, anumang bagay na idadagdag niyo po sa buhay po ng bawat isa. Ang kagalakan ay dumaloy ngayong umaga, I release joy sa buhay po ng bawat isa, I release peace, at yung mga events pa na gawain po namin mamayang hapon, mga dedication, lahat, i-bless nyo po. At ang bawat siya'y pinagpala nyo, ang pamilyang Pilipino pinagpala nyo, maging ang mga single parent, ang mga OFW pinagpala nyo, sa iba't ibang bansa na nakakonect sa website na ito, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa Dubai, o Diyos, sa Kuwait, sa Korea, sa Japan, sa Asia, o Diyos, sa lahat ng sakop ng Asia. Merong hindi man ako nabanggit na lugar, bless niyo po yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Thank you po.
we are blessed, O Diyos. At we are empowered by the anointing of the Holy Spirit. Kami po'y nagpapakumbaba, sa inyo lamang po ang karangal at kaluwalhatian. Papasok ang Marso, tagumpay na po ito. Hanggang sa buong taon ng 2024, guided po ang bawat siya ng Holy Spirit. Maraming salamat po. Karapat dapat po kayong purihin at itaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.